Hallelujah! Gandang tanghali sa inyo. Sino po dito ang pinagpala ng Panginoon? Say amen. Sino po ang pinagpala ng Panginoon? Amen. Hallelujah. At sabihin mo dyan sa katabi mo, pinagpala ka. Amen. Hallelujah. Pinagpala ka dahil nandito ka ngayon sa bahay ng Panginoon. At napakabuti ng Diyos dahil dinala ka niya dito, kapatid. At kapag ikaw ay dinala dito ng Panginoon, ibig sabihin, mayroong pagpapalang bibigay ang Diyos sa iyo ngayon. Amen? Mayroon siyang gagawing kamangha-mangha, kagilagilalas. Wow! Huh? Mayroon siyang gagawin sa buhay mo. At dahil mahal ka ng Panginoon, hindi ka niya hinayaang wala dito sa lugar na ito. Amen? At ang Diyos ay makapangyarihan, kapuri-puri, kadaki-dakila. At wala tayong ibang itataas dito kung hindi ang ating Panginoon. It's not about me who is preaching right now. It's not about you. It's all about Jesus. Amen? Ang lahat ng dahilan kung bakit tayo nandito ngayon ay dahil ito sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. And this is His day. This is the Lord's day, and this is His house. Kaya hayaan natin ng Panginoong Diyos ang kumilos sa Kanyang banal na tahanan. Hallelujah. Praise God. At sa tanghali pong ito, o sa araw na ito, ay we will be talking about a sermon na bihira po natin itong marinig. At bago ko po umpisahan ang sermon, meron muna akong sasabihin, we will talk about this word. Everybody say fear. Fear is something na normal and very common sa ating lahat na nararanasan natin. It's a common feeling ng isang tao na dumarating talaga sa buhay natin. Fear in Tagalog is takot, di ba? Pangamba. Now, what is fear according to the dictionary? Fear is an unpleasant emotion or thought that you have when you are frightened or worried by something dangerous, painful, and or bad that is happening or might happen. Diba, pag tayo ay merong inaasahang hindi magandang mangyayari sa atin, hindi pa man nangyayari yon, nandun na minsan yung pangamba. Nandun na minsan yung takot. No? Meron kang kakaharaping challenge, merong darating sa iyong pagsubok, na hindi mo pa man nararanasan, pero naandun na yung takot. No? Let's put it in a very simple way. Halimbawa, ngayon katapusan, di ba? Yung mga empleyado na sumasahod ng kinsenas katapusan, nakasahod na ngayon. Tama ba? Sino dito ang empleyado na nakasahod na ngayong katapusan ng buwan? Taas ang kamay. Yun, nakasahod na. Tumanggap ka ng sweldo at nag-withdraw ka sa ATM, binilang mo yung sweldo mo, masaya ka, pero minsan nagwo-worry ka na agad. Tama? Kasi aalisin mo na dyan yung bills, aalisin mo dyan yung tuition, aalisin mo na dyan yung renta sa bahay, kung naguhulog ng sasakyan, aalisin mo doon. At yung matitira, pangkain. Di ba? Tapos, ang system nito, kapag ka may problema ka pang kinakaharap, no? Halimbawa, mayroon kang sakit, kailangan mong magpa-doktor, kailangan mong magpagamot, o meron kang utang na kailangan bayaran, di ba? So, papasok na ngayon yung fear. Tama ba? No? Minsan gano'n, it is very normal kasi tayo naman ay tao na tayo yung nakakaranas kasi. Di ba? Sometimes yung iba magsasabi sa, huwag kang mag-alala. Pero hindi natin minsan mayaalis yun kasi nangyayari talaga. No? At tayo yung nakakaranas. No? Pero alam niyo ba, na kapag ka fear ay pinamuhay mo na,
Living in fear, ito po yun. No? Living in a state of constant tension and apprehension, constantly anxious about future eventualities, it is characterized by the ever-present fear. No? That something bad will happen. Kapag ka ugali mo na yon na ikaw ay laging takot, no? Para bang wala ka ng ka-confidence, no? Lagi na lang meron kang pangamba, merong nag-aabang na problema sa iyo. Lagi ka na lang kinakabahan. Parang hindi mo 'to malalampasan, no? Lagi mong iniisip na merong hindi magandang mangyayari. That is living in fear. Parang araw-araw na lang tuwing gigising ka, imbes na magpasalamat ka, matuwa ka, iniisip mo agad takot. Problema. No? Ninenervyos. Pangamba. Lalo na kapag ka meron kang, alam mong may dadating na problemang kailangan mong solusyonan at sa tingin mo ay mahirap solusyonan. Di ba? Wow. Normal na nangyayari, pero hindi dapat pala tayong living in fear. Now, ano po ba ang sinasabi ng Diyos patungkol sa fear? O kung ikaw ay namumuhay sa takot? Sabi sa Isaiah 41:10, so do not fear. Sabihin nga natin sabay-sabay. So do not fear. Sige nga po. Do not fear. Kasi para sa iyo yan, kaya ako pinaulit. So, do not fear, for I am with you, sabi ng Diyos. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Wow. Ito pala yon. Meron tayong Diyos. Sabi niya, I am your God. No? Do not fear. Ako ang magpapalakas sa iyo. Ako ang magtataas sa iyo. See? No? Oo, sinasabi natin kanina, talagang ganun eh. Ninenervyos ako, kinakabahan ako, pero meron tayong Panginoon. Amen? Na lagi tayong sinusubaybayan, I am with you. Ang sarap isipin na ang Diyos daw ay kasama natin. Amen? Kasama natin siya. Now, God doesn't want us to live in fear. Ayaw ng Panginoon pala yun. Katulad ng nabasa natin kanina, sabi niya, do not fear. Ayaw niya tayong namumuhay sa fear. Pero alam niyo ba, meron ding fear na gusto ang Diyos na ipamuhay natin. Parang sinasabi niya siguro ngayon, Pastor, parang ang gulo mo naman. Sabi mo kanina, do not fear. Pero gusto pala ng Diyos, meron din tayong fear. Ano yun? But He wants us to live in holy fear. God doesn't want us to live in fear, pero ang gusto ng Panginoon, we should live in holy fear. Iba po yun. Magkaibang fear yan. No? Punta na po tayo sa ating sa scripture na ito. Ang sabi po dyan, Psalms 128:1. Blessed are all who fear the Lord. Yun pala yung fear na yon. Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. Kapag tayo pala ay mayroong fear of the Lord, tayo ay mayroong pagsunod sa Diyos. Amen? Parang ganito yan eh. Kapag meron kang isang anak na meron takot sa magulang, siya ay obedient sa magulang niya. Amen? So ganun din tayo. Kung tayo we have fear of the Lord, tayo ay obedient sa Panginoon. Now, that is why our title for today's sermon is Living in Holy Fear. Sandali po tayong manalangin. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo, Panginoon naming Diyos. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Dakila ka, Panginoon. Kami po ay dumudulog sa iyong banal na harapan, sa iyong banal na presensya, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon,
Ang araw na to ay ikaw lamang ang maitaas. This is all about you, Lord, Panginoon. At ang aming mga salita na maririnig at mararanasan ngayon, Panginoon, ay ito ay ang buhay para sa amin, Lord God. Hindi kami lalabas sa lugar na ito nang hindi mo kami pinagpala, Panginoon, ng iyong mga salita. Your words will strengthen us, Panginoon. Your words will give us hope and life. Kaya, Panginoon, salamat, O Diyos. Salamat at gagamitin mo lamang ako as your servant, Lord God, to preach your words mightily, Panginoon. Ikaw pa rin, Panginoon, na mangusap sa amin. At inyong banal na presensya, Panginoon, ang siyang aming maranasan. This place is yours, and do whatever you want to do in this place because this is your home. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Tinataas ka namin, O Diyos. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. God is great. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Now, living in holy fear. Paano yan? Ito po yung, the fear of the Lord is often understood as deep respect, reverence, and awe for God. Yun pala ang fear of the Lord, mga kapatid. No? Meron kang deep respect. Meron kang reverence, no? Yung sinasabi na paggalang, no? Kataas-taasang paggalang, pagrespeto sa Diyos. Kung tayo ay nagtatrabaho, meron nakatataas sa atin, yung ating boss, yung ating manager, di ba nire-respeto natin sila? Amen? Kapag merong dadating na politician at mataas, no, let's say mayor or governor, no, di ba meron tayong respect sa kanila? Amen? Bilang tayo ay nakabababa sa kanila. Pero lalo na pala sa Panginoon, no? Dapat pala tayong magkaroon ng deep respect and reverence and awe for God. Now, ang sabi po sa Psalms 111:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Everybody say wisdom. Wisdom. All who follow His precepts o yung kanyang mga pag-uutos have good understanding. To Him belongs eternal praise. Wow. Kapag ikaw pala kapatid ay merong fear of the Lord, yan ang simula ng wisdom mo. Ang sarap isipin na ang wisdom natin ay magmumula sa Diyos. Amen? Hallelujah. And now, I will be reading a story from the Bible. Isang story na hindi maganda yung naging ending. Malungkot. Pero we can learn many things. Merong mga lesson tayong mapupulot at may apply natin sa ating mga buhay. And this story is about Ananias and Sapphira. Siguro yung iba sa inyo na basa na ito or narinig nyo na ito, no? Ananias and Sapphira. It's about a couple na who belongs to the first church, no? Na itinatag ni Jesus Christ. The first church was founded by Jesus in Jerusalem in the early first century with his disciples Peter and John, no? Now, bago ko po basahin itong chapter 5, gusto kong dalhin muna kayo dun sa huling mga verses ng chapter 4 para po mas maunawaan natin itong kwento na ito. Now, dito po sa chapter 4 verse 32, sabi po dito sa Bible, all the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of these possessions was his own, but they shared everything they had. With that great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. Pinaniniwalaan itong mga tao nito na talagang si Jesus Christ ay nag-resurrect. And much grace was upon them all. Pakinggan po natin ito, there were no needy persons among them. Bakit? For from time to time, those who owned lands and houses sold them, brought the money from the sales and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone as he need. No? Ganon sila nung panahon na yun doon sa first church.
ang mga members nila walang naghihirap. Bakit? Kasi yung may mga owners ng kanilang mga possessions, no? Ang ginawa nila, they were all filled with Holy Spirit at meron sila'y filled ng generosity. Ang ginagawa nila ay binebenta nila yung kanilang mga possession, yung kanilang mga property, binibigay nila doon sa apostle kila Peter, at sila Peter naman idinidistribute sa mga members nila. Kaya equally, no? Kaya wala pong naghihirap pala nung panahon nila, no? Now, merong isang tao, si Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, and Barnabas, which means son of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it in the apostles' feet. So itong si Barnabas, binenta yung kanyang field at yung pinagbentahan, ibinigay, no? Ito ay kanyang offering para sa lahat ng mga nangangailangan. Distributed. Napakaganda ng ginagawa nila. Now, punta na po tayo sa story ni Ananias and Sapphira. But there was a certain man named Ananias who with his wife Sapphira sold some property. He brought part of the money to the apostles, claiming it was the full amount. No? With his wife's consent, he kept the rest. No? Siguro itong dalawang mag-asawang to, no? Gusto nilang magpa-impress. Nagbenta sila ng kanilang property. Let's say, for example, ang presyo ng pinagbentahan nila ay 5 million. For example lang. And then sabi nila, magbibigay tayo para naman sila ay ma-impress sa atin. Pero, yung ibigay lang natin, yung 1 million. Yung 4 million, tago natin. Pero ang sabihin natin, ang pinagbentahan natin, 1 million at ibinigay natin lahat. Kasi sabi po dyan, no? Sabi dyan, claiming it was the full amount. But, no? With his wife's consent, he kept the rest. Itinago nila yung iba. Now, tuloy natin. Dahil si Peter, puspos ng banal na spirito, ramdam niya ang katotohanan, nangusap sa kanyang banal na spirito, at nalaman niya ang ginawang pagsisinungaling ni Ananias. Sabi niya, then Peter said, Ananias, why have you let Satan fill your heart? You lied to the Holy Spirit and you kept some of the money for yourself. The property was yours to sell or not sell as you wish, and after selling it, the money was also yours to give away. How could you do a thing like this? You weren't lying to us, but to God. As soon as Ananias heard these words, he fell to the floor and died. Everyone who heard about it was terrified. Then some young men got up, wrapped him in sheet, and took him out and buried him. About 3 hours later, nung namatay si Ananias, his wife came in and not knowing what happened, Peter asked, was this the price you and your husband received from your land? Sagot niya, yes. She replied, that was the price. Yun nga ang presyo. No? And Peter said, how could the two of you even think conspiring to test the Spirit of the Lord like this? The young men who buried your husband are just outside the door, and they will carry you out too. Instantly, she fell to the floor and died. When the young men came in and saw that she was dead, they carried her out and buried her beside her husband. At nang mangyari po ito, great fear gripped the entire church and even else who heard what had happened. No? Very tragic ang nangyaring ito. No? At ito po yung lesson na maiintindihan natin sa araw na ito. And the points will come from this acronym. Fear. Everybody to say fear. Dito po natin kukunin yung ating points. No? We have 4 points. Ang una po, F, is falsifying the truth brings judgment. Falsifying the truth brings judgment.
Now, sabi po dyan ulit sa Acts, no? Nung nalaman ni Peter yung ginawa ni Ananias, ito ang sabi niya, "You lied to the Holy Spirit." Nagsinungaling kayo sa banal na Espiritu. Hindi kayo sa amin nagsinungaling. Ayan, ang sabi niya sa baba dyan na naka-highlight, "You weren't lying to us, but to God." No? Sa kanilang ginawa, siguro gusto nila parang magpa-impress sila, na katulad nung ginawa ni Barnabas, sinabi nila na ito yung pinagbentahan, binigay namin lahat, pero hindi pala lahat. No? You weren't lying to us. Ano naman kila Peter kung hindi nila ibinigay lahat, kanila naman yun. Kaya lang meron silang covenant sa Diyos. Meron silang pledge, at ang kausap nila dito ay ang Diyos. Kaya nung hindi nila ginawa, hindi nila tinupad, anong sabi ni Peter? You weren't lying to us, but to God. Ganun katindi yung kanilang ginawa. Minsan, nasasabi natin to kapag tayo ay merong heart ng pandaraya, no? Sabi natin, pwede yan. Hindi naman yan mahahalata. No? Sometimes, we cheat. No? Para lang tayo ay makalusot ba? Di ba? Pwede nating sabihin na pwede yan, hindi naman yan makahalata. Gusto ko lang i-share sa inyo itong maikling story na to about our kapatiran noong kami ay nandun pa sa Metro South, COG. Meron kaming kapatiran doon. She is a teacher. Siya ay separated long time ago sa kanyang husband. Married siya, but sometimes nangyayari talaga yon, no? Nagkahiwalay sila at yung kanyang husband ay almost more than 17 years ago na wala nang communication sa kanya. Hindi niya na alam kung buhay pa, kung nasaan. Pero ang anak niya ay nasa kanya. She raised this daughter of her na siya lang mag-isa. At gusto niya magkaroon ng sariling bahay. Kaya po nag-loan siya sa Pag-ibig, no? At nung habang siya ay naghuhulog ng kanyang DP o ng kanyang amortization, 2 years to pay yung kanyang DP, kailangan daw, sabi ng broker, meron ding consent ng husband mo kahit na ikaw hiwalay na. Dahil married kayo. Kailangan siyang pumirma dyan dahil lumalabas pa rin yung conjugal ninyo. Now, wala na akong source sa kanya eh. Hindi ko na siya makita. No? Pero sabi niya, sa loob ng 2 taong to, ng pagbabayad ko, pipilitin kong magawa ng paraan, makita siya, mapapirma siya. Yon. So, in short, nagbabayad siya buwan-buwan. Malaki binabayad niya. Hanggang sa umabot ng 2 years, tapos na yung kanyang DP, hindi pa rin niya na-solve yung problem dahil talagang wala siyang source kung saan niya makikita yung ex-husband niya. And now, may warning siya sa Pag-ibig na kapag hindi niya ito pinrases, mapopurpit lahat yung binayaran niya. Imagine, ang laki nun. Now, meron sinabi ang kanyang broker. Alam niyo ba? Sabi ng broker, magagawa natin ng paraan yan para hindi masayang yung DP mo. Meron namang mga magic hands. Wow. Meron naman tayong mga magic hands na kahit hindi pumirma yung asawa mo, magkakaroon ng pirma yan. Magic nga. No? Kaya nating dayain yan. Kaya nating pikein yan. Alam niyo ba, dahil she has this fear of the Lord, sabi niya, hindi na lang po bale. I fear the Lord. Hindi ko gagawin yan. Sabi ng broker, sayang naman yan. Di bale na po. Natatakot ako sa pwedeng gawin ng Diyos. Alam ko may bibigay pa ang Diyos sa akin na mas maganda. Susunod ako sa Kanya. So sa madaling salita, hindi po siya nagpa-magic hands. Na-forfeit lahat ng binayad niya. Pero pinagpala siya ngayon. Alam niyo ba? Blessing ang dumating sa Kanya. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hindi siya nagpadala sa tukso. Dahil meron siyang takot sa Panginoon. Kaya sabi ng broker, pwede naman yan, hindi naman yan mahahalata. Oops! Sabihin mo sa katabi mo, oops! Hindi mo madadaya ang Diyos.
Hindi mo madadaya ang Diyos. Di ba? No? Hindi mo madadaya ang Diyos. Yan. Now, sabi nga dyan, falsifying the truth brings judgment. Judgment. Wow. Sabi po dyan sa Proverbs 19:5, a false witness will not go unpunished. Will not go unpunished, nor will a liar escape. Yun. Meron bang judgment? May judgment o wala? May judgment pala. Amen? Kasi it clearly says here in Proverbs 19:5, a false witness will not go unpunished, nor will a liar escape. Wow. May judgment pala. And point number 2 is letter E, embracing deception leads to separation from God. What is deception? Panlilin lang. No? Panlilin lang. Now, ano po sinabi dyan? Nung kinausap, no? Si Ananias, no? Ananias brought part of the money to the apostles claiming it was the full amount. With his wife's consent, he kept the rest. Bakit nila ginagawa ito? They want to impress people. No? They want to impress people, which is mali. Ang dapat po ay napiplease natin si Lord. Amen? Gusto nilang magpasikap. No? Na ako din, kaya ko din ibigay lahat sa Diyos. Pero hindi naman pala lahat. They just want to impress the apostles. They just want to impress people around them. Hindi para ma-please ang Diyos. Dahil hindi pleasing sa Diyos ang ginawa nila. Now, embracing deception leads to separation from God. Ito palang panlilin lang ay nakakapaghiwalay sa atin sa Panginoon. Siyempre, gusto natin tayo ay malapit sa Diyos. Amen? Hindi separated from God. Now, sabi po sa Psalms 101, verse 7, I will not allow deceivers to serve in my house, and liars will not stay in my presence. No? Kahit na pala ikaw ay nasa church na, kahit na ikaw ay Christian, o sabihin natin kahit na ikaw ay pastor na, no? Kung ikaw ay you allow in yourself deceivement, no? Yung ikaw ay nandaraya o nanlilin lang, ayaw ng Diyos na ikaw ay nananatili diyan sa kanyang tahanan. Kaya ibig sabihin, you will be separated from God. Alam niyo po, hindi naman siguro lingid sa inyo, no? Na may mga story tayong narinig sa news na mayroong isang pastor, hindi ko nababanggitin ng pangalan, na siya pa ang nag-establish ng church na ito, no? Siya ay dahil wala siyang fear of the Lord. Wala siyang fear of the Lord. Pastor, nangangaral sa pulpit, pero ginamit niya ang kanyang mga miyembro para mangamkam ng pera, no? According to the case na pinail sa kanya. Yumaman siya, naging milyonaryo siya. At hindi lang yon, siya po ay nangangalunya pa. Di ba? Siya ay nagkakaroon ng relasyon sa kanyang mga miyembro. No? At hindi lumaon, ay ito po ay na-expose din. At nasaan siya ngayon? Nasa malamig na rehas, nakakulong. No? Nakukulong. At sinasabi nga dyan ni Lord, no? I will not allow deceivers to serve in my house, and liars will not stay in my presence. Can you imagine, nagpipreach kang ganyan, you're cheating your wife? Diba? You're speaking the word of God while you are cheating your wife, while you are you're doing corruption in your church. Now, meron palang punishment yun dahil you're serving God pero hindi ka tapat sa Kanya. Separated from God, nasaan siya ngayon? Nakakulong, nangangandidato pa. Di ba? So, yan, no? Ayaw ni Lord sa sinungaling. Tapakin mo yung katabi mo, ayaw ni Lord sa sinungaling. Pero hindi naman mukhang sinungaling yung katabi mo. Honest yan. I know.
Christian eh. Wow. Embracing deception leads to separation. And next is accountability to God is inescapable. No? Yung accountability mo sa Diyos, hindi ka makakatakas diyan. Inescapable. Doon sa Acts, sabi ni Peter, how could the two of you even think of conspiring? Pinagkaisahan ninyo to test the Spirit of the Lord. No? Jump na tayo sa verse 10, sabi diyan, instantly she fell to the floor and died. Wow, no? Accountability to God is inescapable. Sabi po sa Psalm 139, I can never escape from your spirit. I can never get away from your presence. See? Hindi daw tayo makakatakas sa Espiritu ng Diyos. Do you believe that the Spirit of God is here with us? Amen. Right now? Amen? Nandito ang Espiritu ng Diyos. Nakikita niya tayong lahat. Nakikita niya ang bawat isa sa atin. Nakikita niya ang mga galaw natin. Ang mga isip natin, ang mga puso natin. We can never get away from the presence of God. Hallelujah. Nakikita ng Diyos ang bawat ginagawa mo. Sabihin mo sa katabi mo, nakikita ng Diyos ang bawat ginagawa mo. Amen. Hallelujah. Kahit natutulog ka, nakikita ng Diyos yan. Kahit nagtututbrush ka, nakikita ng Diyos yan. Amen. Hallelujah. Now, next is, reverence for God is essential. Reverence for God is essential. Yung paggalang, yung respeto nating mataas sa Diyos ay kailangan. Pag sinabing essential, ito po ay kailangan. No? Now, ano ba yan? No? Sabi po dyan, great fear gripped the entire church and everyone else who heard what had happened. Ano yung fear na yan? Anong klaseng fear yan? Sinasabi po dyan, the fear of the Lord refers to having deep respect, reverence, and awe for God's power and authority. Wow, naalala ko lang yung fear of the Lord, no, refers daw to having a deep respect and awe for God's power and authority. Naalala ko lang, sino dito ang mga kaedad ko na noong mga 1980s, ikaw ay high school pa or elementary? Sino po? Huwag kayong mahiya. Okay lang yan, kung tumatanda na tayo, ganun talaga. Yon, marami-rami din. During our time, no, ang mga magulang natin, no, kaya tayo takot sa magulang natin na gumawa ng kasalanan. O tayo ay umuwi ng late, very, very late at night dahil alam natin masasaktan ka sa magulang mo. Tama ba? No? During the time, alam nyo ba, ang nanay ko, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. No? Takot kami ng magkakapatid dyan. No? Pag sinabi niyan, shh! Si mama yun. Takbo agad kami. Dahil pag hindi kami sumunod, meron siyang walis. Ting-ting, nakabaliktad yun. Yun ang hahataw sa'yo. Grabe, di ba? Sino ba hindi matatakot niyan? Kung hindi, yung tsinelas niyang makapal. No? Wow, dapa! Pak! Pag nag-aaway kami ng kapatid ko, away kayo ng away. Nagsasakitan kayo, ali kayo, dapa kayo pareho. Grabe, no? Kaya meron kaming takot sa kanya. Ito pa, sino ditong nakaranas ng ikaw ay nag-aaral, elementary o high school, na kapag ikaw ay maingay, hindi ka nakikinig sa teacher mo, lumilipad yung eraser. Babagsak sa desk mo, asbok yung usok ng tiyok. O kaya ang saklap nito, sa mukha ka patamaan. Di ba? Hihilahin yung patilya mo. Yung araw may patilya pa ako eh. Naranasan ko po yan, hinilan ng teacher ko. Oo totoo po yun. Ang sakit nun. Hindi naman ako nangongopya ng sa kaklase ko. Meron lang ako. Sabi ko, tapos ka na?
Akala niya nangungupya ako, nilapitan, hinila yung patilya ko, buti na lang ngayon wala na akong patilya. Pero noon, ang sakit. No? Grabe. Kaya kami noon, alam ninyo, para sa mga nakaka-relate, di ba may takot tayo? No? Pero ngayon, sorry mga kabataan, pero alam ko naman na meron kasi tayong batas ngayon. No? Pag ang teacher mo ganyan, DepEd ka na. Di ba? O kaya, principal ka, report ka. Masaklap nito, matanggalan ka pa ng trabaho. Di ba? Pag ikaw naman, nanay o tatay na namalo ngayon ng anak, no? Nakabasag na nga ng TV, pinalo mo, naisumbong ka pa sa barangay dahil ikaw ay nagcha-child abuse. Oh, di ba? So, nasaan ngayon yung takot, no? Minsan, yun ang nawawala, no? Kapag tayo ay, kaya po pala ang Panginoon, no? Kailangan po, meron tayong deep respect. Meron tayong fear of the Lord. Kasi pag nawala na yung fear of the Lord, pwede na ang pwede. Pwede lahat. Amen? Pwede lahat. Wala kang takot sa Diyos eh. Amen? Gagawin mo na lang lahat. Manluloko ka, mandadaya ka, no? Sama na naman tala ka. Kasi sa tingin mo, wala namang gagawin ng Diyos sa'yo. Amen? Maraming nagsasabi, yes, I love the Lord. Kaya lang, I lack the fear of the Lord. Amen? Nasasabi natin, mahal ko ang Diyos. Kaya lang, wala akong takot sa Diyos. Dahil kaya kong gawin lahat. Amen? There are no limits kasi you have no fear of God. Hallelujah. Now, kung sinabi natin kanina na ito yung mga puntos natin na para bang mabigat, no? Yung mga puntos nating binasa, meron din naman palang benefits. Sabihin niyo, benefits. Meron din naman palang benefits of living in holy fear. Ano yung mga benefits na I give you 3. Una, wisdom and guidance. Everybody say, wisdom and guidance. In Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And knowledge of the Holy One is understanding. Wow, no? Ito yung maganda. Kapag ka ikaw pala ay merong fear of the Lord, your wisdom will come from God. No? Ang sarap isipin na tayo, alam naman natin tayo merong limitasyon, no? Our wisdom is have limits, no? But kung ang wisdom mo ay nanggagaling sa Panginoon, wow, no? That will be perfect. At para daw tayo magkaroon ng wisdom, ang sabi, tayo ay magkaroon ng fear of the Lord. Dahil diyan ang umpisa ng wisdom, no? And knowledge, ang pagkakakilala mo sa Holy One, which is Jesus Christ, is understanding. Wow. Sabi diyan, hindi ka kayang linlangin ng dyablo because you have that wisdom coming from God. Amen. Alam natin si Satan is very deceiving. He is the prince of lies, no? The father of lies. Ang kanyang weapon ay tayo ay itrap, tayo ay i-deceive, tuksuhin, linlangin. But, if you have that wisdom coming from God, hindi ka kayang linlangin ng dyablo, kapatid. Amen? Di ba? We wear that armor of God. Dahil tayo ay mayroong fear of the Lord. Kapag meron tayong fear of the Lord, meron tayong wisdom, at pag may wisdom tayo, hindi tayong gapiin, hindi tayo kayang gapiin, hindi tayo kayang ipahamak, hindi tayong kayang itrap ng kaaway o ng dyablo. Amen? Hallelujah. And second is protection and deliverance. Sabihin nga po natin yan, protection and deliverance. Wow. Psalm 33, 18, 19, but the eyes of the Lord are on those who fear Him. No? Nakatingin ang mata ng Panginoon sa mga taong mayroong takot sa Diyos. On those whose hope is in His unfailing love,
to deliver them from death and keep them alive in famine. Sino gusto dito nakatingin lagi ang Diyos sa kanya? Amen? Siyempre, gusto natin nakatingin ng Diyos sa ating lahat. Hindi yung kapitbahay mo nakatingin lagi sa'yo. Diba? Ang gusto natin, si Lord ang lagi nakatingin sa atin dahil tayo ay mayroong hope. No? Tayo yung mga may umaasa lamang sa Diyos in His unfailing love. Wow! Kasama mo ang Diyos, iingatan ka niya. Sabi mo sa katabi mo, kasama mo ang Diyos, iingatan ka niya. Wow! No? Kapag tayo ay mayroong fear of the Lord, no? Dahil nire-respeto natin ng Diyos, kasama natin ang Panginoon. Amen? Kung tayo nung bata, no? Kapag ang tatay mo ay inirerespeto mo, mahal ka ng tatay mo, pagkasama mo ang tatay mo, feeling mo you're very safe. Amen? Feeling mo walang pwedeng manakit sa'yo dahil kasama ko ang tatay ko. Amen? Kaya kung kasama natin si Lord, lagi tayong safe. Amen? Iingatan ka ng Panginoon. And thirdly, and last, no, sabi po dyan, ang isang benefit pa, intimacy with God and blessings. No? In Psalm 25:14, sabi po dito sa NLT version, the Lord is a friend. The Lord is a friend to those who fear Him. No? He teaches them His covenant. Sino gusto dito kaibigan si Jesus Christ? Amen? Siyempre. Gusto natin kaibigan natin si Lord. Kasi kung ikaw ay may kaibigan tao, di ba, pagka ikaw ay nalulungkot at kasama mo yung best friend mo, you feel comforted. Amen? Para kang komportable dahil may kasama kang kaibigan. May maaasahan ka. No? Dumidepend ka minsan sa kaibigan mo. Lalo na kung trusted yung kaibigan mo. What more kung si Lord pala ang kaibigan mo? Amen? Dahil yung taong kaibigan mo, pwede pa yang sumablay. Pero pag si Lord ang kaibigan mo, kailanman hindi sasablay si Lord. Amen? Hallelujah. Ang sarap isipin, wow, Jesus is my friend. No? Pero para maging kaibigan mo si Lord, you have to have this fear of the Lord. No? Kaya nga sabi po dyan, the Lord is a friend to those who fear Him. He teaches them His covenant. No? Tinuturuan tayo ng Panginoon paano makipagkasundo sa Kanya. Because we are friends of Jesus Christ. Amen? Hallelujah. So, ito pong tanong sa ating lahat. Do you have the fear of the Lord? Amen? Again, do you have the fear of the Lord? Amen. Praise the Lord. Kaya, kaibigan ka pala ni Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kaibigan ka pala ni Lord. Kasi sabi mo kanina, you have the fear of the Lord. Amen. Kaibigan ka ni Lord. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah, for being a friend to us. Now, this is my last. Sabi po dyan, living in holy fear is not about being afraid of God. No? Hindi naman sinabi dito na, matakot ka sa Diyos. No? Mapagparusa yan. No? Hindi po. Ang sabi po dyan, it's not about being afraid of God in a negative sense. Hindi po negative sense. But rather, about having a healthy respect and reverence for Him. Yun po. Yun po ang living in holy fear. Kaya, mga kapatid, no? Dapat po pala tayo po ay not living in fear. But instead, we should be living in holy fear. Masarap po yung namumuhay tayo na meron tayong nirerespetong Diyos. Amen? Na kapag alam mo na may Diyos na laging nakatitig sa'yo, may nakakakita man o mawala o mag-isa ka lang, sasabihin ng Holy Spirit sa'yo, huwag mong gagawin yan, masama yan. Amen? Di ba? Sometimes mararamdaman mo yun eh. Kapag ikaw ay may conviction ng Holy Spirit, and you're trying to attempt something bad,
You're trying to do something that is a sin at na-convict ka ng Holy Spirit, may pipigil sa'yo. Sasabihin sa'yo, anak, wag mong gawin yan. Dahil may takot ka sa Panginoon. Amen? May takot ka sa Panginoon. Pero look at those people na gumagawa talaga ng kasalanan. No? I am not condemning sinners. Dahil mahal ng Diyos ang sinners. And we should be loving what the Lord loves. And hating the Lord hates. No? Ano ang hate ni Lord? Yung sin. Ano ang love ni Lord? Yung sinners. Amen? Mahal niya ang sinner because He wants the sinners to be saved. He wants the sinners to be restored. What God hates is the sin itself. No? Kaya, kung ikaw ay may fear of the Lord, no? You will hate sin. You will hate sin. Dahil ayaw ng Diyos sa sin. Sinner ka, yes. Pero alam mo, kahit sinner tayo, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen? Kaya nga siya namatay sa krus. Dahil mahal niya tayong mga makasalanan. And He wants us all to be saved. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Sige po, tayo po tumayo. Praise God! Palakpakan natin ang Diyos sa Kanyang mga salita. Hallelujah. Hallelujah. God is good. Thank you, Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Ngayon, mga kapatid, habang umaawit ang ating praise and worship team, sige po, tayo po ay mag-reflect sa mga nagawa natin. Kung tayo man ay nagkamali sa Panginoon, dahil sometimes dumating sa atin yung lacking of fear of the Lord. Minsan, mas nadaig tayo ng tukso ng kaaway, kaya tayo nagkakamali, nagkakasala. But God is always good. He will accept us kung sino man tayo. Do you believe that? Kahit sino ka pa, kahit gaano ka pa naging kasama, kahit ano pa pinagdaanan mo, kahit ano nararanasan mo ngayon, at kung sino ka man ngayon, God has these open arms para tayong lahat ay tanggapin. Ang gusto lamang ng Panginoon, kilalanin natin siya bilang Diyos. Bilang Diyos. And we should all fear Him. Not to be afraid of Him, not to be scared of Him, but to have this reverence, fear, awe for God, because He is God. He owns us. He can do whatever He wants to do to us. He is in control of our lives. He is almighty. Kaya ngayon, mga kapatid, as we sing this song, pwede ba i-surrender natin ang ating mga sarili sa Diyos? Surrender natin everything. Everything. Even this life. No? Lahat ng mga dala-dala mo ngayon, sakit ba yan, karamdaman, problema, kalungkutan, challenges, hamon sa buhay, na hindi mo, tingin mo, hindi mo kaya, suko mo yan sa Panginoon ngayon, kapatid. And let us feel the presence of the Lord. Hallelujah. Come on. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.